Tawag sa pagsamba. Ayon sa Awit, chapter 139, verses 1 to 12 and 23 to 24, ngayon tayo ay nagtitipon sa harap ng Diyos na lubos na nakakakilala sa atin, ang Diyos na sumisiyasat sa ating mga puso at nakakaalam ng lahat ng ating iniisip at ginagawa. Tayo ay nagtitipon bilang mga anak ng Diyos na kilala at iniibig niya. Saan man tayo magpunta, sa kataasan ng langit o kalinlangan, naroon ang Diyos, kasama natin siya sa bawat sandali ng ating buhay. Tayo ay nagtitipon bilang mga anak ng Diyos na hindi kailanman iniiwan. Kahit sa kadiliman, ang Diyos ay liwanag. Walang bahagi ng ating buhay ang lingid sa Kanyang presensya at pag-ibig. Tayo ay nagtitipon bilang mga anak ng Diyos sa patuloy niyang ginagabayan. Halina, sumamba tayo sa Diyos na nakakakita, nakakakilala at nagmamahal sa atin ng lubos. Halina, lumapit tayo sa Kanya at sabihin, "Siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin ang aking puso. Subukin mo ako at alamin ang aking mga kaisipan. Tingnan mo kung may masamang landas sa akin, at pagdubayan mo ako sa daang walang hanggan." Amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Diyos na biyaya at pag-ibig, umaasa kami sa iyong pag-ibig na tuloy-tuloy mong ibinibigay sa amin. Lagi sa lahat ng paraan at walang kulang. Araw-araw naming nararanasan ang iyong pag-aaruga at malasakit sa pamamagitan ng iyong pagtustos sa aming mga pangangailangan. At higit pa sa inaakala namin, ipinagkakatiwala mo sa amin ang mabuting balita at inaanyayaan mo kaming maging kabahagi sa pagbabahagi ng iyong biyaya. Sa bawat araw napapansin namin ang dami ng iyong mga pagpapala. Lumalapit kami sa iyo upang magpasalamat at magpuri sa lahat ng iyong kabutihan sa amin. Amen.
Tayo pong lahat sa panalangin ng pagsisisi. Banal na Diyos, inaamin namin na hindi namin palaging na ipapakita ang pagmamahal sa aming kapwa. May mga pagkakataon na minamaliit namin ang iba at minsan ay nauuwi pa sa galit o sama ng loob. Inaamin din namin na kami ay nasasaktan at nahihirapang magpatawad at makipag-ayos. Lumalapit kami sa iyo, humihingi ng kagalingan at kabuuan. Tulungan mo kami mamuhay ng may kapayapaan, matutong magpatawad at magangal ang pagkakasundo. Salamat dahil ang Ama ay namuhay kasama namin, dumanas ng pagtataksil at pagdurusa. Ngunit muling nabuhay at nagdalang kapayapaan kahit sa mga tumatalikod sa Kanya. Tulungan mo kami na sumunod sa Kanyang paraan. Amen. Tayo po ay sandaling sa katahimikan para sa pagpapatawad, paghingi ng kapatawaran. Tayo po lahat. Walang imposible sa Diyos. Saan ka man magpunta, kahit gaano pa kalayo, maabot ka ng Diyos. Walang anuman, dito man sa mundo o kahit lampas sa kamatayan, ang makapaghiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Sa pangalan ni Kristo, ikaw ay pinatawad na. Amen. Good morning! Alam po ninyo, tayong mga tao, minsan mareklamo tayo sa panahon. Kapag tirik ang araw, inireklamo natin ang init. Kapag umuulan, inireklamo natin maputik, mahirap kumilos. But you know what? Yung panahon na yan is somebody else's answered prayer. May mga farmers na kailangan nila ng ulan para sa mga pananim nila. At minsan, kailangan din natin ng ulan para mapuno yung ating dam para sa ating water supply. At kailangan ng iba, sa ibang parte ng mundo, kailangan naman nila tumigil yung ulan. Dahil sobra na sila sa tubig. So, what is the lesson here? Ano man ang panahon na ating pinagdadaanan, blessing yan sa Panginoon. And, ano man ang weather, and I'm not even talking about the weather, na ating pagdaanan, ang ating Panginoon ay kasama natin all the time. Tayo po ay magbatian.
Muli, awitin natin ang pagtatapat ng Panginoon sa atin. Para po sa salita ng Diyos, ito po ay matatagpuan sa Lumang Tipan sa Genesis chapter 28 verse 10 to 19a. Umalis nga si Jacob sa Beerseba at nagpunta sa Haran. Inabot siya ng paglubog ng araw sa isang lugar at minabuti niyang doon na magpalipas ng gabi. Isang bato ang inunan niya sa kanyang pagtulog. Nang gabing iyon, siya'y nanaginip. May nakita siyang hagdan na abot sa langit at nagmamanhik manaog. Doon ang mga anghel ng Diyos. Walang ano'y nakita niya si Yahweh sa tabi niya. Wika sa kanya, "Ako si Yahweh, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Ang lupaing ito ay iyong hinihigaan ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi. Darami sila na parang alikabok sa lupa, lalaganap sila sa 4 na sulok ng daigdig. Sa pamamagitan mo at ng iyong lahi ay pagpapalain ang lahat ng bansa. Tandaan mo, susubaybayan kita at ipagtatanggol saan ka man magpunta at ibabalik kita sa lupaing ito. Hindi kita iiwan hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo." Nagising si Jacob at sinabi, "Hindi ko alam na narito pala si Yahweh. Nakakapangilabot ang lugar na ito. Tiyak na ito ay tahanan ng Diyos at ang pintuan ng kalangitan." Maagang gumising si Jacob ng umagang iyon, kinuha niya ang inunang bato at tinayo bilang isang alaala.
Binuhusan niya ito ng langis at itinalaga sa Diyos. Tinawagan niyang Bethel ang lugar na iyon na dati tinatawag na Luz. Pagbasa sa epistola, ayon sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kabanata 8, talata 12 hanggang 25. Ito po ang sinasabi. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa katawang makalaman. Sapagkat mamamatay kayo kung mamumuhay kayo sa katawang makalaman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo gawing mga aliping namumuhay sa takot. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo gawing mga anak ng Diyos. Kaya nakakatawag kayo sa Kanya ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu ang nagpapatotoo, kasama ng ating Espiritu, na tayo mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo kasama niya sa pagtitiis, tayo makakasama niya sa kanyang kalwalhatian. Para sa akin, ang pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihambing sa kalwalhatian na hahayag sa atin habang sa balang araw, sapagkat nananabik ang sanglika na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sanglika hindi dahil sa kagustuhan dito, kundi dahil itinulot iyon ng Diyos. Gayunman nagbigay rin siya ng pag-asa na ang lahat ng nilikha ay pinalaya ng Diyos upang hindi na ito mabulok at upang makabahagi ito sa maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. Alam natin hanggang ngayon, dumaraan ang sanlilikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang manganganak. At hindi lamang ito, kundi tayong mga tinanggap na ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay dumaraing din habang hinihintay natin ang paghayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos at ang paglaya ng ating mga katawan. Naligtas tayo dahil sa pag-asang ito, ngunit hindi iyon matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan. Sapagkat sino tao ang aasa pa kung ito'y nakikita na niya? Ngunit kung maasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin iyon ng buong tiyaga. Tayo po'y tumayo para sa pagbasa ng Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kabanata 13, talata 24 hanggang 30 at talata 36 hanggang 43. Nagsalaysay muli si Jesus sa kanila ng isa pang talinghaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong nagasik ng mabuting bilhi sa kanyang bukid. Nang tumubo at magbunga ang trigo, lumitaw din ang mapanirang damo. Sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawa nito. Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga damo? Saka mabunot pati ang mga trigo, sagot niya.
Hayaan na lamang ninyong lumago kapwa ang damo at ang trigo hanggang sa anihan. Sa pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin at saka sunugin. Pagkatapos, ipunin naman ninyo ang trigo sa aking kanalig. Pagkatapos, iniwan ni Jesus sa mga tao, pumasok siya sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Paliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa mapanirang damong tumubo sa bukid." Sumagot si Jesus, ang naghahasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. Ang bukid ay ang daigdig. Ang mabuting binhi ay ang mga taong kabilang sa kaharian, at ang mapanirang damo naman ay ang mga kabilang sa masama. Ang kaaway na naghasik ng damo ay walang iba kundi ang dyablo. Ang panahon na pag-aani ay ang katapusan ng daigdig, at ang mga tagapag-ani naman ay ang mga anghel. Kung paano ang mga damo ay tinitipon at sinusunog, ganoon din ang mangyayari sa katapusan ng mundo. Ipag-uutos ng anak ng tao sa kanyang mga anghel na tipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at lahat ng gumagawa ng masama. Iahagis nila ang mga ito sa lumalagablag na pugon, at doon ay mangangangis sila at mangangalit ang kanilang mga bibig. Tayo pong lahat. Ngunit ang mga gumagawa ng matuwid ay magliliwanag na parang araw sa kaharian ng kanilang Ama. Makinig ang may pandinig.
Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning. Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay sandaling panalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami ay lumalapit sa iyo. Humingi po ng pangunawa na nanggagaling sa Banal na Espiritu. Karunungan po na nanggagaling sa iyo. Salamat po sa biyaya ng iyong salita. I pray, O Father, gamitin mo ang iyong abang likod na siyang magdadala at madakila. Ang iyong presensya, ang siya po naming maranasan sa aming kalagitnaan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Again, good morning. Ang ating pong topic for this morning is about waiting with eager longing. Ito po ay may tema na core faith. If there's one thing that unites us all today, is this: we are waiting. Lagi tayong naghihintay. Sa mga nagtatrabaho, naghihintay sa promotion. Naghihintay ng magandang resulta sa medical exam, sa mga may nararamdaman. May naghihintay na gumaan ang negosyo. May naghihintay na magbago ang asawa, ang anak, o katrabaho. Naghihintay na matapos ang traffic. Naghihintay ng retirement. Naghihintay na magkaroon ng kapayapaan ang ating isip at puso. Kung tutuusin, lahat tayo may hinihintay. Pero ang tanong ay hindi lang, ano ang hinihintay mo? Merong mas mahalagang tanong, paano ka naghihintay? Dahil may mga taong naghihintay na nagrereklamo. May naghihintay na nawawalan ng pag-asa. May naghihintay na unti-unti nang sumusuko. Pero ayon kina Jesus at Apostle Paul, ang mga anak ng Diyos ay iba ang klase ng paghihintay. Hindi passive, hindi hopeless, kundi waiting with eager longing, isang paghihintay na puno ng pag-asa dahil alam nating tapat ang Diyos. Ang unang punto na makukuha po natin from what we have read from Romans 8:12 to 25 and Matthew 13:24 to 30 is this: core faith waits with hope, not despair. Ang tunay daw na pananampalataya ay marunong maghintay ng may pag-asa. Paul paints one of the Scripture's most beautiful pictures. Ang sinabi dito sa Romans, creation is groaning. When you say groaning, ito ay dumadaing. Hindi lang naman ang creation ang dumadaing. Even humanity is groaning. Kahit ang mga mananampalataya, dumaraing. Tingnan po natin ang sinasabi ni Pablo. Hindi niya sinasabi na lahat ng mananampalataya ay laging nakangiti. Tingnan niyo po ang inyong mga katabi. Nakangiti ba o hindi? Hindi niya dinideny na merong suffering. May paghihirap, may pagdurusa. Christianity is not pretending everything is okay. Diba? Minsan hindi tayo kailangan na sabihin okay tayo palagi. It's okay not to be okay. Sabi ni Pablo, instead, dumaraing tayo because sometimes we know something better is coming. Sinasabi ni Pablo, huwag tayong magtaka kung tayo naghihirapan ngayon at bubaraing dahil may mas maganda pang mangyayari. Something better is coming. Ang pagdaraing o groaning is not the opposite of faith.
Pag ikay dumaraing, hindi ibig sabihin may kakulangan ka sa pananampalataya. Hopelessness is, kapag wala ka ng pag-asa, that is the opposite of faith. Imagine nyo isang babae na buntis, na nagle-labor. Sino mga ina rito? Taas ang kamay. Yan. Diba ang hirap manganak? Bago ko palang iluwa yung anak mo, talagang sumisigaw na tayo sa hirap. We struggle. We experience intense pain. Yung bawat pag-contract ng ating yung sinapupunan natin, moves her closer to a new life. Sabi nga nasa bingit ng buhay at kamatayan. But just because yung mga ina, we're carrying a life inside us, no? Nandoon yung gusto na nating mainuwal yung bagong silang na ito, na kahit naghihirap tayo, we suffer and tinitiis natin yung intense pain. Dahil yung suffering natin may purpose. Likewise, Paul says, creation is in labor pains. Kung titingnan po natin ang ating kalikasan, talagang sasabihin natin, in labor pains. Nandyan yung mga sinasabi natin na climate change, volcanic eruptions, earthquake, and so on. Talagang nandoon na talagang gusto na talagang sumabog in a sense. No? But God has not abandoned His creation. He is preparing it for renewal. There is hope that there would be a new heaven and a new earth when the time comes. Think of it, no? Isipin natin isang renovation ng building. Kapag may renovation ng building, sino yung mga nasa construction dito? Di ba? Pag nagre-reconstruct kayo ng building, ay parang ang gulo-gulo. Parang gigibain mo uli. Nandyan yung mga alikabok sa paligid, nandyan yung tinanggal mo yung mga dingding, nandun yung ingay, nandun yung confusion. Someone unfamiliar with the plan might think the building is being destroyed, but the architect knows it is being restored. Naalala ko po, ako yung na-assign sa Spring of Life. Talagang giniba, sinira ang kisame, tinanggal ang atip, dumating ang ulan, talagang bumasa sa loob. But there is something better coming. Kasi kung hindi namin giniba yung kisame at ang atip, laging babahain yung altar. Kasi ang roof niya ay going towards the altar. So ang ginawa namin, we move the roof going towards the street. Kaya ngayon, maganda na po yung atip, ang ekstruktura ng Spring of Life. Whereas before talagang sasabihin natin, it's a worse situation. Likewise, our world often appears to be falling apart. Kung titingnan po natin ang ating mundo, nandyan ang digmaan, nandyan ang korupsyon, nandyan yung environmental crisis. Hindi lang yan. Sa mga pamilya, there are broken families. Sa ekonomiya, there is uncertainty. Pero, there is hope. God has not lost control. History is moving towards restoration. Do you believe that? Babalik tayo sa restoration. Marami dito sa ating mga professional. We live under enormous pressure. Totoo. Sa mga nasa opisina, there are deadlines. Merong performance reviews. May business competition. No? And financial responsibilities. Sometimes, faith feels disconnected from Monday morning. Ibig sabihin, pag dumating na yung Monday, parang
gusto mo pa, linggo pa, sana weekend pa rin. Parang hirap-hirap minsan pumasok ng Lunes kasi haharap ka na naman sa maraming mga struggles and maraming mga pagsubok. But Paul reminds us, no, sa ating mga trabaho, your identity is not rooted in your job title. Your hope is not anchored in your salary. Your future is not determined by the economy. Your adoption as God's child is always or is already secure. Wala na tayong dapat alalahanin. You are waiting not for uncertainty, but for the full unveiling of what God has already promised. Hope allows us to endure today's pressure because tomorrow belongs to Christ. Yung ating waiting with eager longing, isang paghihintay na puno ng pag-asa dahil alam natin, tapat ang Diyos. Sa pangalawang punto, core faith refuses to become impatient with God's timing. Ang ibig sabihin, marunong maghintay sa tamang timing ng Diyos. Sa ating binasa sa Matthew, isang kwento, napansin natin dito, ang tungkol sa trigo at damo. Napansin agad ng mga alipin ang damo. Ang sabi nila, Master, bunutin na natin agad. Parang gusto nila sabihin, tapusin na natin ang problema. Separate the good from the bad. Pero ang sabi ng may-ari, wag muna. Bakit? Dahil baka pati ang trigo ay mabunot. Minsan, gusto na rin nating bilisan ang kilos ng Diyos. Lord, bakit ang tagal? Bakit parang ang kurap yumayaman? Bakit ang nagsisinungaling ang napopromote? Bakit ang tapat ay nahihirapan? Ganyan po ang mga nararanasan karamihan sa atin. At ang sagot ni Jesus, simple lang. May harvest na darating, pero hindi pa ngayon. Hindi porke tahimik ang Diyos ay wala siyang ginagawa. Hindi porke matagal ay nakalimutan ka na niya. In our waiting, lagi nating isipin, ang Diyos hindi nahuhuli. Perfect lang talaga ang timing niya. Isang ilustrasyon. May mga prutas na masarap kainin kapag hinog na. Hindi po ba? Kapag pinilit mong pitasin ng hilaw pa, hindi masarap. Ito ay mapait. Pero kapag hinintay mo ang tamang panahon, saka mo malalasahan ang tamis. Ganito rin ang Diyos. Hindi niya ipinagkakait ang mabuti. Kapag naghihintay tayo, bakit ang tagal-tagal? Hindi ibig sabihin ipinagkakait niya yung mabuti. Inihahanda lang niya tayo sa tamang panahon. Pangatlo, habang naghihintay, ang trabaho natin ay hindi magbilang ng damo, kundi lumago bilang trigo. Tinapo natin muli sa Matthew. Ang sabi dito, yung focus ng mga alipin ay ang damo. Kaya sabi nila, bunutin na natin ang damo. Pero ang focus ng may-ari ay ang trigo. Minsan tayo ganun din. Mas marami tayong oras sa pagrereklamo tungkol sa kasamaan ng mundo kaysa sa pagtatanong, Lord, lumalago ba ako? We look at the negative side, we look at the bad things, but we forget to ask ourselves, ako ba yung trigo? Ako ba yung trigo na lumalago? Madali na magalit kapag sa social media.
Maraming nababasa, talagang napupukaw yung galit mo, especially kung ikaw ay mahilig sa politiko. Hindi lang siguro politiko, talagang may times magagalit ka. Madaling mag-criticize, madaling magsabi na lumalala ang mundo. Pero ang tanong ni Jesus, lalo na sa ating mananampalataya, ilang damo ang nakita mo? Ang tanong niya, lumalago ka ba bilang trigo? He is not asking us, how many weeds do you see? But He is asking us, are you growing as a weed? Sa application, sa ating mga trabaho sa opisina, kapag may mga nandaraya, ikaw ba nagiging tapat? Kapag uso ang chismis, ikaw ba ang nagpapatigil nito? O baka mamaya, ikaw ay nakikisali sa chismis, gumagatong pa. Pero dapat sabihin na, ay wag natin pag-usapan to, chismis na to. Kapag lahat gusto lang umangat kahit may natatapakan, ikaw ba yung taong may integridad? That in our workplace, no, kahit na nakikita natin umaangat ang iba just because meron nga sila natatapakan. Pero dapat tayo, we remain to be having this integrity. Kung meron naman tayo na ginagawa, walang nakakakita, nagiging lax ba tayo sa ating paglilingkod sa Diyos? Hindi lang yun, kundi sa mga trabaho, sa ating mga ginagawa, pag walang nakakakita, nagre-relax lang ba tayo o kahit paano na lang yung ating ginagawa, hindi natin inaayos. Pero ang sinasabi, strive with excellence. Maglingkod pa rin ng may excellence. Bakit? Dahil ang Christian, ang witness niya ay hindi lang nasa bibig. Yan ay nasa karakter. Maraming tao ang hindi muna nagbabasa ng Bible. Pero, yun nga, ang witness natin, they are looking at our lives. Even if they do not read the Bible, kapag alam nila ikaw ay Kristiyano, ang tinitingnan nila ay ang buhay ng Kristiyano. How is our life? Do they see us as a weed, damo, or as a wheat, trigo? Another illustration ay yung ilaw. Kapag may ilaw, hindi ito nakikipag-agawan sa dilim. Hindi nito sinisigawan ng dilim, umalis ka. Basta patuloy lang ito nagbibigay liwanag. It's the nature of the light to give light to darkness. Ganon din tayong mga Kristiyano. Hindi tayo tinawag para lang punahin ang mundo. Tinatawag tayo para maging liwanag nito. Kaya nga, hindi tayo, kung tayo yung wheat na napapaligiran ng mga damo, hindi basta-basta binubunot ang trigo. Kahit na nasa mundo tayo. Tayo yung mga trigo. Pang-apat na punto, ang core faith ay nabubuhay bilang anak ng Diyos. Hindi na tayo alipin ng takot. That is said in Romans. We do not live in fear. Anak na tayo ng Diyos eh. Kaya ang maaari nating tawagin ay ang Diyos Ama. That's why we call Him Abba, Father. Ama, Ama sa langit. Napakalaking bagay nito. Mas madaling maghintay kapag kilala mo na ang naghihintay sa iyo. Kapag alam mo mabuti ang Ama mo, hindi mo na kailangang maintindihan ang lahat.
Hindi mo man alam ang buong plano niya, pero alam mong mabuti ang puso niya at sapat na iyon para magtiwala. Again, when we know that we are waiting for a God who knows the perfect timing, it is not important how long we wait, but we know that the God whom we are waiting knows what is perfect for us. Kaya mga kapatid, marahil may matagal ka nang ipinapanalangin. Maaring sa pamilya, para sa anak, para sa kalusugan, para sa ministry, para sa negosyo, para sa kinabukasan. Huwag tayong sumuko. Kailangan lang ay nandoon yung palagi nating paghihintay with eager longing. Kaya nga, we refuse to become impatient. We refuse to focus on what is bad around us, but we focus on ourselves, on how we develop ourselves as Christians, discipline, to become a light to the world. We live by the Spirit while waiting for His glory. We are His children. And faith should always be there because we know His character. We know who our shepherd is, and we can trust His path. So, in conclusion, Paul points to the redemption of creation. Ang tinutukoy ni Pablo sa Romano, yung redemption ng creation, maibabalik ito kung ano yung dati na kaganda ng mundong ito. We just hope. Our creation is groaning, waiting to be renewed. And not only that, Jesus points us to the harvest. Before He harvests us, kailangan we should always look at ourselves as the wheat, na kung saan we give light to the world. Not with suffering, not with weeds, not with groaning, but with glory. Sabi, the righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. So, let us see, no? Let us remain faithful, because core faith is not merely believing while everything is easy. Core faith is waiting with eager longing because we know the God who keeps His promises. Amen. Handog pangungusap, ibigay ninyong buong buo ang inyong mga ikapu upang matugudan ang pangangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi buksan ang durungawan ng langit at ibuhos ko sa inyo ang masaganang pagpapala. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa mga biyaya na aming natanggap sa paghahandog po ng ikapo at pagawain. Ito po ang aming tinataas at ibinabalik sa inyo upang may patuloy ang gawain at pagpapalaganap ng inyong iglesia. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
ay manalangin. Tunay, O Diyos, na kami ay nagpapasalamat sa iyo. Dahil unang-una, Lord, you made us your children. Although we are not worthy, you have called us to be part of your kingdom, to be citizens of heaven, although we still are living in this world na talagang naghihirap. Hindi lang nature, humanity itself ay naghihirap po, Panginoon. But because we are your children, you sustain us. Even Jesus Christ is praying for us. We no longer belong to this world, but we belong to you. We belong to your kingdom. But we are still here in this world that is groaning with pain. The very reason, O Lord, that you are letting us live in this world is to become your wheat among the weeds. It is hard, O Lord, pero salamat sa banal na Espiritu na siyang nagbibigay sa amin, Panginoon, ng kalakasan. The strength to overcome struggles that we ourselves are experiencing. Hindi lahat ng panahon para sa mga mananampalataya ay masasabing masaya, kundi we also, Lord, experiencing times when we are not okay. But we can say we are okay even when we are not okay because, Lord, kasama ka namin. You are always there with us. You are always present with us. Maraming salamat. Even our light, minsan paandap-andap po, Panginoon. Sometimes we lose yung shine namin, yung ningning namin. Because we depend, O Lord, on your light, the light that comes from Jesus Christ. We pray, O Father, that we continue, Lord, to be connected with you so that our light will continue to shine for you. Na hindi po aandap-andap, pero magdiningning talaga kami sa mundong ito na punong-puno ng kadiliman. We pray, O Father, that we may influence others to draw them to the true light na si Jesus Christ. May our lives, O Lord, be speaking of the gospel. Be speaking, O Lord, of what it is to have Jesus Christ in our lives as our personal Savior. And Lord, that the only hope, O Lord, that those who do not know you yet can only be found in Jesus Christ. The only hope for them to see that there is something to help them overcome. Na hindi po patuloy na nandoon na in this desperate ang mga tao because of what is happening in the ills of the society. Na para bang hanggang kailan maghihintay? O meron ba silang hinihintay? O baka wala? Dahil wala sa kanila si Jesu Cristo. Pero salamat po, Panginoon, para sa aming mananampalataya that our waiting, O Lord, has hope. Yung paghihintay namin, alam po namin, Panginoon, na Ikaw ay nandyan. We are secured in our future because, Lord, in our waiting, you are just helping us to grow in you. And that we cannot grow in ourselves as long as we depend on you. Sabi nga, Lord, we cannot live na hindi nakakonect sa iyo because you are the vine. We are the branches. Without you, we are nothing. We do not want, O Lord, to be considered as weeds. Nabangin damo, Panginoon, na nakikiayon
sa kaparaanan ng mundong ito. But that, O Lord, we would shine for you. We would grow. As when the time comes that you will, O Lord, come back to harvest, kami na patuloy na nananampalataya sa iyo na nagiging tapat po, Panginoon. That is the time of true redemption. That is the time of the true redemption that also brings back the renewal of the creation. Salamat po, Panginoon, of this hope that we have, that when the time comes that you will give us a new heaven and a new earth. Nawa, O Panginoon, sa time na naririto kami, we do not look at what is bad, but we look at ourselves. Ano ba kami? What are we doing to help those who are seeking you, na nakakaranas ng mga kahirapan? We can survive because of you, but how about them? Na walang Panginoon na nakikilala, o Kristo na nakikilala sa kanilang mga buhay. Kaya, Panginoon, tulungan mo po kami in these urgent times, po, Panginoon, that we do not know when you will harvest. Pero, Panginoon, we pray that we will be a part of that harvesting. That we can be partners, O Lord, na talagang isusulong namin ang humayo at ipakilala ka sa iba. To be help, makatulong sa transformation ng mundong ito, Panginoon. Kaya maraming salamat for reminding us, O Lord, na even if we ourselves are experiencing yung suffering, we can always wait with eager longing, because you are the one, O Lord, that we are going to meet when the time comes. Even when we are still here, we can still experience the joy in your presence in our midst. We continue to pray, O Lord, for our church, Taytay United Methodist Church, who is also eagerly longing po, Panginoon. You know, Panginoon, ang mga ninanais ng iglesyang ito. We know, O Lord, that you will bring us to that promise, the promise that we can have our own place, po, Panginoon. We are also praying for those who are sick. We pray, O Lord, that in their sickness, makita po nila, O Diyos, that it is not a denial of your presence, but it is, O Lord, a drawing closer to you through their faith, O Panginoon. That you would continue to sustain them, that you would heal them of their diseases, of their sickness. Kaya sino man po, Panginoon, na nakikinig o naririto sa amin po dito sa iglesia, kung ano po ang kanilang mga naranasang mga sakit, O Diyos, we pray for healing. Hipuin mo po ang mga parte ng kanilang mga katawan na nangangailangan ng kagaling. Hindi lamang physical, emotional, mental, spiritual, and even, Lord, yung mga provisions na hinihiling nila. Times are hard economically, but we know, O Lord, you would provide, and you give us even more than we expect, or more than yung hinihiling po namin sa iyo, ipagkakaloob mo. We continue, O Lord, to pray for our country. I pray, O Father, na hindi po tuluyan na masadlak sa korupsyon ang aming bansa. But there will become leaders. There will rise up leaders who are God-fearing, na isusulong po, Panginoon, ang integridad na meron sa gobyerno. That they would look after yung mga needs talaga ng mga nasa laylayan ng lipunan.
those who are in prison, those who are sick na nangangailangan po ng hospitalization, but they cannot go to the hospital just because may kakulangan sila na pangtustos, pagpapagamot. I pray, O Lord, that maging libre talaga ang pagpapagamot, lalo-lalo na ng mga mahihirap. Na there will be more services will be freely given. We know, O Lord, mayaman ang bansa namin. Yun lang nga, napupunta sa ilan lamang na nakikinabang nito. I pray, O Father, na yung kayamanan na meron kami ang bansang ito ay talagang madidistribute po, Panginoon, sa lahat, lalong-lalo na po, Panginoon, sa mga common na mga tao na nakakabilang po sa 90% of our country who needs help. Kaya, O Diyos, we pray that all our leaders would seek your face, humble themselves. Not only leaders, but every Filipino would recognize you as our Lord and Savior. And then, you will heal our land. Maraming salamat sa patuloy mo po, Panginoon, na kabutihan muli sa Taytay United Methodist Church. Salamat sa patuloy na pagkalinga mo at pagsubaybay sa bawat mga anak mo na naririto, na pinagyayaman mo po ang mga ministries. Meron kami na kahapon po ay nabisita namin ng mga nasa taga-Creek na mga kabataan, and they are willing again, O Lord, na magkaroon kami ng extension class doon. Ang patuloy na gawain po sa Kapay na Mangga, ang patuloy ng mga Bible study and care groups po, Panginoon. Maraming salamat. We pray that you would be with us in our council meeting later. Sa lahat po ng aming mga pag-uusapan, mga programa, agenda, na maging maayos po ang lahat ito para po, O Diyos, maging tunay na magkakaisa kami na isulong, Panginoon, ang mga nanais mo para sa amin dito sa Taytay United Methodist Church. Again, Lord, we lift up everything to you. You know, the personal prayers na hinihiling po ng ang bawat isa, hindi lamang na naririto sa iglesia nito, sa lugar na ito, kundi sa mga tagapakinig. Salamat po, O Diyos, dahil maraming naaabot ang aming live streaming na ito. I pray, O Father, na nawa lahat kami ay na-bless sa biyaya ng insalita po, Panginoon. And that we can go out of this place, we can go back, O Lord, sa pagharap ng mga araw ng linggo nito, na naroon yung pag-asa po, Panginoon. That we can always, O Lord, be sure that you are with us, sustaining us, even in our waiting, that we have this eagerness, O Lord, to shine for you, eagerness to serve you. Ngayon, itaas natin ang ating mga kamay, patuloy nating maranasan ang biyaya ng Diyos Ama. Ang biyaya ng kaligtasan, kapatawaran ng ating Jesucristo, at ang kaaliwan at kapangyarihan ng pagkakaloob sa atin ng Banal na Espiritu ay mapasa atin ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
God. God's morning! Naunahan tayo ng energy ni Pastore, no? Ulit, God's morning! Hello! Good morning sa lahat ng bago nating kasama ngayon. Si Odette Hakalan. Nasaan siya? Si Odette. Welcome to Taytay United Methodist Church. Pasensya na, ito hindi ko mabasa kasi yung, yung pagkakasulat. Mary Rose Bakmayan o Basmayan or May Rose Bakmayan. Sino po siya? Kayo po. Ay, hello! And then, andito rin po yung pamilya ni June Barela. Welcome back. Magaling ka na. Magaling ka na. Welcome back. And then, ano pa, yung ating mga birthday celebrators, pag tinawag ko po yung pangalan nyo, mangyari lamang na pumunta po kayo sa harap para maipag-pray kayo. Si Mark Lester Reyes, birthday today. Yay! Happy birthday! May sumigaw pa eh. Bukas, birthday ni Ika, Jennifer Micaela Cabasal. Punta ka dito sa harap. Dali. Birthday ni Christine Kate Silvestre. Andito ba siya? Wala eh. Hindi siya dito nag-church pag Sunday. At sa 23, birthday ni Marilyn Algura. Okay, so ang present lang si Ika. Ika. Sino pa? Sino pa may birthday? Ay, si Kuya Lester. Hindi, si Mark, di ba? Ikaw ba yon? Hindi. Hindi, yung anak niya. Ay, nasa ano po? Pastora Mike. Let us extend our hands to our birthday celebrant. Lord, maraming salamat po muli sa karagdagang taon na ipinagkaloob mo po kay Ika. Thank you because Lord, patuloy mo po siyang hinuhubog ayon po sa iyong layunin po Panginoon sa kanyang buhay, that she is more Christ-like, kung paano po Panginoon magmula na siya ay nakakilala sa iyo, ay ipinagkaloob niyo po ang kanyang sarili na sa mga talents po niya at kung paano mo ipinagkaloob po, O Diyos, yung kanyang mga kahilingan at paano napagtagumpayan po Panginoon ang kanyang pag-aaral, kung paano mo po siya ginagamit din sa kanyang profession po Panginoon at patuloy O Diyos na ipinagkakaloob lahat ng mga ninanais niya sa kanyang buhay, pagpapala at biyaya sa piling ng kanyang mga magulang na nagmamahal, mga kapatid, pamilya, at lahat po na nagmamahal sa kanya. You have blessed her so much, O Lord. Kaya patuloy po namin, ipinapanalangin that you continue to pour your blessings to Ika. You know her desires in her life po, Panginoon. And alam po namin na ang bawat anak mo na nagtatapat sa iyo ay talagang ipinagkakaloob mo po, Panginoon, ang kanilang mga ninanais ayon sa iyong kalooban. Kaya, Panginoon, continue to give her good strength, yung magandang kalusugan, yung stress po, Panginoon, na meron siya sa kanyang profession, she is helping, O Lord, sa mga doctor, sa mga may sakit ay nandoon din. Napapaligiran po siya ng mga tao na may sakit. Kaya ilayo rin po siya, Panginoon,
sa mga karamdaman, sa mga kung ano pong pwedeng makahamak sa kanya, baging makapahamak sa kanyang kalusugan po, Panginoon. Continue to give her, O Lord, yung patuloy na pagpapalalim sa iyo, Panginoon, deeper faith in you. Salamat po, O Diyos, dahil patuloy mo po siya bibigyan ng kagalakan, Panginoon, happiness in her life. And that, again, thank you so much for the joy that we have sharing with her, celebrating with her, ganun na rin kasama ang kanyang pamilya. And that, O Diyos, hindi lamang kay ka, kundi sa iba rin po namin na mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan, si Mark Lester po, Panginoon, at ang iba pa po. We pray, O Father, that even if they are not with us, that you will continue, O Lord, to guide them, protect them, give them good health, and Lord, mas malalim na pananampalataya sa iyo. And we pray, O Father, na dawa ay makasama rin po namin sila dito po sa mga darating pa po na mga services o iba po mga fellowship po, Panginoon. Nang sa ganon ay makadaupang palad po namin sila. Ingatan mo po ang lahat. Maraming salamat po muli sa mga nagdiriwang ng kaarawan nila. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Bago po ang lahat, tayo po ay umawit. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. And then, may dagdag pa tayong babatiin na kasama natin ngayon, si Ashanti Nicole Ruiz. Welcome to Taytay United Methodist Church at si Vincent Barela. Thank you, and welcome to Taytay United Methodist Church. Sa ating mga announcements, as a flower offering po, nagmula po sa Kabasal family. And then today, during the, tama ba, Chair? During the coffee fellowship, habang kumakain tayo, meron po tayong council meeting. So, wag na pong magpatumpik-tumpik, punta na po tayo doon sa likod at para mabilis po tayong matapos kasi may activity po yata after. And then, today din, ang Rizal District Maya Fellowship sa Antipolo United Methodist Church nagaganapin at 2 to 4 p.m. Sa 22, yung Aldersgate, ang host naman ay Cornerstone UMC. Alam na lang po kayo kung saan gaganapin, kung dito po o doon sa kanilang iglesia. And then sa 26, Disability Awareness Sunday po natin next week. And October 15 and 17, 37th Biennial Assembly ng mga kababaihan sa Shepherd's Palace Garden Resort sa Candaba, Pampanga. And then, of course, yung ating mga regular activities, Mondays, Esther Care Group, 6 p.m. at Salo Restaurant. Tuesdays, 5:30 p.m., UMM and UMW dito sa ating parsonage. Emmanuel Care Group, 7 p.m. naman. Online naman itong care group nila. And then Wednesdays, Aldersgate, yun nga po yung in-announce ko kanina sa Cornerstone. 7 p.m. naman ang ating midweek service na online. Mangyaring ibukas nyo lang po ang account ng Taytay United Methodist Church sa Facebook or sa YouTube. Thursdays, Bible study naman po sa Del Rosario Compound sa Barangay San Juan. Fridays, Bible study sa Longson Residence at E. Rodriguez Avenue. And then Saturdays, extension classes natin sa Hapay na Mangga sa lugar ni Ate Nori. 3 p.m. naman, first and third Saturday, ang Root Care Group sa Kabasal Residence.
Second and fourth Saturdays naman sa Shekinah Care Group, ina-announce po nila kung saan sila nagkikita-kita. And then Sundays, yun nga pong ating regular na activities pag Sunday, Adult Sunday School, Children's Sunday School, ang ating Divine Worship, ang Junior Worship. At 2 p.m. may extension classes po tayo pag Sunday sa Creek. And at 4 p.m. yung Care Bears Care Group, mga kabataan naman po ito. Kung meron pa pong i-announce si Pastor, Tinawagan ko yeah. po ang ating Oo. bagong student deaconess. Yan po. Ang kanyang pangalan ay si Diana Rose Baltasar. Bigyan po natin ng mikropono para she would introduce herself to us. Ayan po, isa pong mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po si Diana Rose B. Baltasar, 19 years old, from Pangasinan po, Lingayen, Pangasinan. Ako po ay second year college po sa Harris Memorial College with Deaconess Program po. Okay, she would be with us until hanggang kailan namin makakasama dito? Sa March po. Hanggang March. So she would be staying with us hanggang March. At siya po ay magkakasama natin sa Creek, no? Sa ating extension class sa Creek. And also, doon po sa Sunday School. Marunong po yan kumanta. Gusto niyo bang hilingan ng kanta? Ayan po, ako po'y nagagalak po na makasama po kayo at sa isang taong pong pagsasama po natin, pinapanalangin ko po na sana po ay lumago pa po ang ating church, ang Taytay United Methodist Church, na madaming naninimbahan po sa ating Panginoong Jesus. Maraming salamat po. Sige po, kung wala na, meron pa bang mga announcement to be made? Sa Kalinawan, para po ma-update po kayo sa Kalinawan, ay patuloy po ang ating misyon doon.